itong bagong lapdog ni Marcos kasi anti-Marcos ito before Marcos became president. Itong Magno. UP professor pa naman, ha? UP professor pa naman, anti-Marcos yan kalamihan dyan Pero, she swallowed her pride and accept position. Bakit ba? Pag nag-accept ka ng position under an administration, hindi ba pipirmahan ng presidente yung appointment mo? Pero, nilalait mo at sinisiraan mo ang Marcos family dahil anti-Marcos ka pero tumanggap ka. Napakawalang hiya mo. Shelo Magno. Di ba? Tapos ngayon, after nagalit ka kay Marcos, inaano mo, tapos pro-Marcos ka na naman kasi sinampahan mo ng kaso si Sara Duterte. That means you're a pro-Marcos. Saka yung kaso na yun. The only thing that we will believe that you are not pro-Marcos is also to file a case against Marcos. Kasi Marcos received more intelligent and confidential funds. Triple, quadruple doon sa pera na natanggap ng Office of the Vice President and the Department of Education. Pero ilagay lang natin sa proper context, no? Hindi pwedeng kasuhan ang isang impeachable officer gaya ng Vice President sa Office of the Ombudsman. Hindi yan pinapahintulutan ng ating saligang batas. Yan po ang pinapaliwanag lang ho dito ay yung mga bias na mga opposition tungkol po ito sa mga ating mga politician. Kung ito po ay mga bias, so ibig sabihin, alam nyo na, pera-pera lang naman ang katapat, di ba? Yan po ang mga iniiwang legacy ng ating mga kababayan na nagigisaw-saw sa politika at yung mga politician na kung ano po yung mga iniiwang legacy, kung kagaya po nila, kung sila po ay pumanaw na. Ayan, no? Mamaya po pag-uusapan natin. Wala nang tiwala ang taong bayan kay BBM, therefore wala na rin siyang mandato. At preserve niya, respetohin niya yung dignidad ng mga Pilipino at i-take niya yung highest road at mag-resign siya honorably. That is the least that he could do. At actually, yun yung pinaka-sane na pwedeng gawin sa sitwasyon na ito. Yun maganda po yung sinabing yun ni Attorney Respicio, no? Yun ang pinaka-matino mong magawa. BBM, hindi yung puro SSS ka dyan. Nagkakamata yung mga magnanakaw. Mahirap yan, ibabalita bukas. BBM, natagpuan, walang malay doon. Walang malay sa nangyayari sa Pilipinas. Yun! Sabi niyo na po yung mga ninakaw niyo. Ayun o! Ayun o! Ayun o! Middle finger ka. Sige, middle finger ka. Ayun o. Siguro sino kaya yung reporter na middle finger? Ano, kasuhan mo si Diskaya. Panahon na yan, habang nakakulong, di ba? Di ba? Ayan. Kasi po ang mga tanong nyo rin, medyo ayusin ang mga tanong. Hindi yung basta tanong ng mga walang kakwenta-kwenta, dire-diretso. Ayan. Tama lang yan. Malupit din daw si Sara Diskaya. Yes. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. Ito po yung si Akop ay namamayagpag pa sa Tuwadcom. Ngayon si Akop ay bye-bye. Hindi, nagigiramay po tayo sa lahat po ng mga naiwanan ni Akop. Sana marami siyang mga naiwanan at sana meron siyang dinala kahit konti lang sa kanyang mga, alam niyo na, pinaghirapan. Yes. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. You asked the president why he accepted the resignation. Do not ask due process. Mr. Chairman. Mr. Chair. Yes, Congressman Paduano. Congressman Nakop.
Mr. Chair, Madam Vice President, if you have any question insofar as the actions of this committee are concerned, I think the proper remedy is for you to go to the court. Sir, I will go to court. Opo, pero Oo, that is pero your- araw-araw, you are depriving a person of her liberty while I await That is precisely the point, ma'am. the... If our action of detaining your chief of staff is against the law, I think the proper remedy, and I think you're a lawyer, Yes, sir. the proper remedy is to go to the court. Sir, do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas? Naku po. Ang sinasabi ko lang po ay sundin Oo. po natin yung batas. Kaya dito nga, sa sir, House. sundin natin yung Kasi batas. nandito po kayo dito sa bahay ng Kongreso. Yes, sir. Sundin natin yung batas. So, Why will you penalize, punish Yusek Lopez for an act of the president? Madam Vice President, that is the decision of the committee as a whole. Sana po respetuhin po ninyo. Yes, sir. Kung meron pong Okay. remedy, alam naman po ninyo bilang abogado na tama po yung sinasabi ni Congressman Acop, pwede po tayong mag-file ng relief sa Okay, court. sige, sir. Tinutulungan ko lang kayo, sir, kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba ang House of Representatives? Tinutulungan ko lang kayo. Maraming salamat po, Madam Vice President. Kung naniniwala ka pa rin hanggang ngayon kay Marcos, ang kinabong. Alright, okay, eto na po. Ayan, magandang araw mga ka-reaction by. Eto po, parang, naku po. Si Cara David parang nagkakatuo-tuo na po yung mga kanyang, yung mga Christmas wish, no? Sana po ay, alam nyo na, yung wish niya ay mga pumanaw na. Ayan, yung mga alam nyo, mga magnanakaw, no? Yan po ang mga wish niya, no? Yung birthday niya. Yan po, parang nagkakatotoo na. Ayan na po si Cabral, si Acop, yan. So, sino pa kaya susunod yan, no? Ayan. So, anyway, bago po ang lahat, huwag niyong kalimutang mag-like, ayan, subscribe sa ating channel sa Reaction TV PH. At ngayon po, iniram po natin ang video ni Reaction TV PH, ang ating kaibigan, no? So, dito na po, dire-diretso na ho tayo dito, no? Para marami pong pag-uusapan, no? Tungkol dito sa mga namamatay na mga politician na walang iniwang magandang legacy, no? At saka yung mga iba-ibang nakikisaw-saw dyan sa politika na dati mga ano po yan, mga against BBM, ngayon po pro BBM na. Naku po, ayan po ang ating mga pag-uusapan dito, mga tinatalakay po ni Reaction TVPH. So yan po. mga kareaksyon, ano sabi ni Cara David sa kanyang wish nung 52 birthday niya? Sana mamatay na lahat ng mga korap. Naku po. Naku po. Namatay si Acop. Korap ba si Acop? Wala nga yun, nakakalungkot namatay si Acop. Pero ang Pilipinas parang nagbubunyi pa eh. Parang nagpapasalamat pa kay Cara David dahil by the way po, nakikiramay po kami sa mga naiwan ni Acop ha. Nakikiramay po kami sa kanya naiwan. Sana marami siyang naiwan. Sana may dinala siya kahit konti lang yun. Oo, nakikiramay po kami sa kanyang mga naiwan. Alam po namin masakit yung pagkamatay niya. Pero si Cara David parang masaya. Hindi ko po sinabing corrupt si Romeo Acop no? Pero parang kinukonekta nila si Romeo Acop sa wish ni Cara David. Naku po! Yan po sinasabi natin no? Tingnan po ninyo mga kareaksyon ha. Namatay si Romeo Acop, namatay si Enrile. Wala lang, ganun lang. Namatay lang sila. Walang national mourning, walang hindi katulad ng Pangulong Duterte. Ang Pangulong Duterte nagkasakit lang, ang buong Pilipinas umiiyak.
Ang Pangulong Duterte, nagkasipon lang ang buong Pilipinas ay nagpis. Di ba, ang Pangulong Duterte, dinala doon sa dahig, hindi pa siya patay, nag-upside down ng Pilipinas. Si Acop, si Enrile namatay na, wala lang. Nagpasalamat sila kay Cara David. Hindi po, patuloy po tayong makiramay sa mga naiwan na ni Acop at yung kanyang mga naiwan, sana marami at sana kahit konti nagdala siya. BP Sara, namatay na si Romeo Acop. Kung hindi mo pa alam, ay, namatay na si Romeo Acop. 78 years old po siya namatay. Ano kaya ginawa niyang matino? Eto mga kareaksyon, 4-star PNPA General and Prosecutor KOJC at SMNI, ginawang Chief Traffic Enforcer at Lead Street Sweeper, BBM Brand of Loyalty. Walang yaka! Tore, di ba, Tore? Napagtripan ka ng isang bangag. Napagtripan si Tore ng isang adik. Adik sa kapangyarihan. Adik sa pulburon galing ko Goldilocks. Hindi ako kumakain ng product ng Goldilocks. Hindi masarap eh. Hindi nila ginawa ng cake ang Pangulong Duterte ng birthday niya eh. Paano masarap yun? Hindi ako bumibili ng cake ng Goldilocks. Pero mga kareaksyon, si Bongbong Marcos, paborito niya yung pulburon ng Goldilocks. Ayan, PNP Tore, walang walisin mo na maayos sa kalsada. Ito, isa pa ito mga kareaksyon. Ito po mga kareaksyon, ang gusto talaga nila, makulong kami, hindi lang makulong. Hindi makulong. Walang yaka, Franz Castro, anong nakain mo? Diba, dapat matagal ka na nakakulong, karma na. Mga reaction. Lahat po ng mga, ang pagkakaiba po kasi ng panahon po ni Marcos Sr. kay Marcos Jr. Ngayon po kay Marcos Jr., marami na pong social media. Kung yung propaganda ng tatay niya, nung panahon ng tatay niya, yung propaganda, ay umaandar kasi hawak niya ang media, ang mga mainstream media, hawak ng tatay niya. Kung nagsisinungaling siya sa taong bayan, yung Marcos Sr. nun, kung na-brainwash niya ang maraming Pilipino sa kanyang mga propaganda, hawak niya. Amantagin mo, pinagmamayabang nila yung nuclear power. Hindi naman pala pwede. Ang dami nilang pinagmamayabang. Yung Masagana 99. Wala naman palang kwenta, yun puro mga propaganda lang. Pinagkakala nila yung murang bigas noon. Ngayon pala, murang bigas nga. Pero hindi naman katulad ngayon. May 20 pesos na bigas yan, hanggang doon lang, 20 pesos lang, di ba? Pero ngayon mayroon ng social media. Kaya lahat, kahit kasulok-sulukan ng kulangot ng ilong ni Bongbong Marcos, alam ng taong bayan. Ang ina mo, kung naniniwala ka pa rin hanggang ngayon kay Marcos. Ang ina mo. Alam nyo, ang nag-aanunsyo ngayon ng mga paglalabas ng arrest warrant ng presidente. Tsaka pati Pansin mo? lahat. Okay. Lahat. Maging yung sa SSS, yung ibibigay. Nakita mo yung kahapon, yung sino ni Big Boy doon sa natin, GC. Yung calamity loan. Oo, alam mo, kinakabahan na ako. Bakit? Parang gusto maging reporter ng Pangulong Marcos Jr. Yung trabaho dapat natin siya nang gumagawa eh. Bakit siya pa ang nag-aanunsyo? Yung masaya. Ang sabi ito with all due respect, baka nanonood rin sa atin si Presidente. Sir, with all due respect, nung panahon ni Gloria Arroyo na nanganganib, parang, I think this is unprecedented na ultimo calamity loan ng SSS, ang Presidente nag-aanunsyo. Ang ina Diba? mo. Parang, sabi nga, is this unprecedented or unpresidential? Ang ina So mo. ano pang next yung i-aanunsyo? GSIS loan? O pag-ibig loan? Ako hindi ako magtataka. Ewan ko lang kung sino mga nag-iisip ito ng mga bright boys Medyo iangat nyo naman yung level na presidente. Di ba calamity loan? Ewan ko lang baka naman kayo po. Kasi ako hindi ako magtataka, Direk Joey na bukas makalawa kapag wala na kayong i-anunsyo, pati po resulta ng loto. Hindi, ikaw naman. Kasi sabihin ng presidente, paano? Ako, mga kababayan ko, ako po'y Yung mga kareaksyon, yun ang mahirap dyan. Yun ang mahirap dyan kasi mga kareaksyon, alam po ba ninyo na yung ginagawa pong propaganda ni Bongbong Marcos, pati yung SSS akala niya bobo ang taong bayan. Akala po niya bobo ang taong bayan, Alam mo.
Ang ina mo, kung naniniwala ka pa rin hanggang ngayon kay Marcos. Ang ina mo. Sincero ako na nakikiusap. Kahit isa o dalawa, isang araw, may maanyayahan akong BDS na Ano daw? Maanyayaan na maanyayaan na DDS. Oy, Father Packer, sa'yo to. Ang ina mo, kung naniniwala ka pa rin hanggang ngayon kay Marcos. Ang ina mo. sincero ako na nakikiusap. Kahit isa o dalawa, isang araw, may maanyayahan akong BDS na halika, mag-usap tayo, pagnilayan natin, no? Ang ina mo, kung naniniwala ka pa rin hanggang ngayon kay Marcos. Ang ina mo. Isingit ko lang dyan itong isang importanteng balita ito dyan ha? Paano yan? Itong tungkol sa mga problemang kinakaharap ngayon ng International Criminal Court. Naku po, bago po natin ituloy ang International Criminal Court na yan, tapusin muna po natin ang usapan sa birthday ni Cara David. Sa loob po ng isang linggo, 2 beses po nagkatotoo at napaboran ang wish ni Cara David. Unang pabor, yun, si Cabral. Hindi, si Cabral, kung totoo man siya yun, si Cabral yun, na marami pang katanungan, baka peking Cabral yun. Isa ba siya sa korap sa Pilipinas? Tinatanong ko lang, sana si Cara David mag-wish naman na sana maging presidente na si VP Sara Duterte ngayong taon na to. Di ba? Bago mag-January 1? Kaya lang, tapos na yung birthday niya, next birthday naman niya. ICC. Pwede ka ba sa kanila? Isingit ko lang dyan itong isang importanteng balita ito dyan ha? Paano yan? Itong tungkol sa mga problemang kinakaharap ngayon ng International Criminal Court, ICC. Pwede ka ba sabihin buti nga sa kanila? Huwag naman. Nako po. Ang latest na mga problema nila, ang dami nagwi-withdraw member state. Na, di ba, pinakahuli daw, Venezuela. Oh. Pero sa taong ito, alam mo ba kung aling-aling mga bansa na ang nag-withdraw? Bukod dyan sa Venezuela na nitong nakaraang linggo ata ay bumoto, nagbotohan yung mga mamabatas nila at ang boto nila ay kumalas na sa ICC, International Criminal Court. Ganon. Bukod dyan, nako, ito mga bansang ito, yung iba dito hindi natin masyadong kilalang bansa Bansang Mali. Ayan, Mali, yes. Oo, Meron na nanonood dyan. Wala, hindi ito sa San Mateo, ha? Mali. Yung MLY yun, MALY, Mali. Ito pala, yung 4 na bansa ito dyan na kumalas. Ang tawagan Sahel Black. Isang bloke sila South Africa yan, di ba? Oo. South Africa nga ito, Mali, Burkina Faso at Niger jointly announced their withdrawal from the ICC in September 2025. Naku po. Oo. Kasi ang sabi ng mga bansang ito, bias ang ICC dahil yung kanilang mga leader doon, ang leader nila sa mga bansa na ito, mga military ay inaakusahan ng ICC ng neo-colonialism. Ayun. So parang kinakasuhan na rin ng ICC. Ang Hungary, nag-announce din ng withdrawal noon pang June 2025 at magte-take effect June 2026. Nako. Di sa kabuan ngayon, bansa na lang kasapi ng dyan. Pabawas na pabawas. Statute na ito. Oo.
Pag hindi nyo po binago yung bagay na yan, hindi na kayo maragdagan ng miyembro. Lalong humihina. Lalong hihina yung po yung grupo ninyo yan. Ang sabi naman ng iba, nako yan ang mas lalong dahilan ngayon para hindi pakawalan si Duterte. May ganun bang pananaw? Kasi parang yan na lang ang kanilang yan na lang ang kanilang trabaho eh. Si Digong na lang ang ano? Yan na lang ang kanilang trophy ngayon eh. Oo. Naku. Hindi, kung sa kabilang banda naman, baka makita na rin pagigipit yan. Oo, yun Diba? nga. Ang laki ng question kasi, laking Totoo. issue international yan. Yes. Oh. Ay, ang problema dyan, kung makitaan mo ng biglang, di ba? Oo. Kalusugan ng isang matandang 80 anyos na. Oo. Ilang taon na ba si Digong? 80 plus? Parang ganun. Oo. Hindi ba? Oo. Hindi yung maganda talaga. Lalong bababa ng bababa ang ang popularity ng ICC pagka nagkaganyan. Totoo. Oo. At kung yung trend na nga po sa pangyayaring ito, baka sa mga susunod pa, wala na talaga maniniwala dyan sa ICC na yan. Di ba? Yung Rome Statute na yan. Wala na po ang ICC, wala na, pabagsak na po ang ICC mga karya. Alright mga karyason, dito pag-usapan natin yung mga pari na tumanggap ng maleta di umano kay Tambaluslos. Naku, nakakatakot po daw pari tumanggap ng maleta mga karyason, umanda kayo. Umawak po kayo sa inyong mga silya at kung ano pang pwede nyo hawakan, kung nasan man kayo, ay hawakan na ninyo. Dahil dito mga karyason, talagang pag-uusapan po dito yung malupit na paghatid ng maleta sa mga pare. So kung wala kang pera, hindi ka. Tapos dalawa yung anak niya na congressman. Tama, kewalay pa ng lugar, no? Kewalay pang lugar. So you must be really moneyed. But in those areas in Sultan Kudarat, ang alam ko, kingpin doon, yung boss mo, yung si aking Teng kaibigan. Mamangadato. Walang pangalan na Swansing doon na mayaman na well-known. So how did he do it? Where did he get his funds? We're just asking. Kasi may kaso sa Bureau of Customs, di ba? Binasa kahapon ni Ginoong Eric Celis yung kaso sa Customs. Kasama si Morales. At saka, hindi ko alam, may kasama bang Marius ang pangalan? Tuwang-tuwa ngayon, yung Marius. Pero mas interesado ako Ano dito ba itong sa... maleta issue na ito? Itong maleta na ito. Isang bishop, inabutan ng maleta. Alam mo, ilatag muna natin yan, istorya niya. Kasi, alam mo, ang simbahan katoliko at mga simbahan mismo, colleges na mga katoliko, sila yung may pakulo nung Trillion March. Yes. Mabuti, wala na yung komunista daw, allegedly, na membro ng akbayan na kardinal. Wala na. Bago na yata ngayon. So, baka magbago ang ihip ng hangin ng Catholic Church. Kasi wala na yung kumidnap ng mga minors na dinala niya sa kanyang bahay sa Caloocan. Yung cardinal na yon. But anyway, bakit sila pabor? In fact, hinihimok nila ang mga taong bayan na huwag maniwala doon sa mga statement ni Saldico. Oo nga. Sinasabi ng mga pare, ng mga huwag muna kayong mag-judge dyan kay Saldico kasi parang pinapalabas nila na palong-palo kami dito sa bangag niyong presidente. Paldo. Kaya ngayon, parang nagkaroon ng kulay dito sa pinakita na video. Nagkaroon ng kulay. Kaya, nagbibigay kaya ng maleta pala yun? Na binibigyan pala ng maleta itong mga bishop? Akala ko yung maleta sa flood control lang yan. Mukhang, Ano kaya laman mukhang ng maleta? umapaw yung flood control sa simbahan. Napunta doon. Ito, pakita muna natin yung mga maleta na dinadala ni Speaker Romualdez at Ayan po mga karyason, inabot po yung mali. Yan, huli, nako, yan na po mga karyason, nahuli, pare.
tumanggap ng maleta kay Romualdez, mga reaksyon. Ako po, yan po mga reaksyon. Tuwan-tuwa po yung pare. Akala nila matutulungan sila sa pare. Ha? Anong pinagsasabi ni Vince Dizon? Kinakasuhan na si Romualdez. O ito, pakita natin. Naniniwala si Secretary Dizon na may sapat na batayan para marating ang konklusyon na sangkot sa flood control scandal si dating House Speaker Martin Romualdez at ang dating mambabatas na si Zaldi Co. Maliban sa malalaking kontratang napanalunan ng mga kumpanya ni Co noong panahong siya pa ang House Appropriations Committee Chairman, ayon kay Dizon, ginagamit ng ebidensya ang sinumpaang salaysay ng whistleblower na si Orly Gutesa. Ngayon, kinakasuhan na nila si Romualdez. Pero dito, bakit kinakasuhan nila? Dahil nga naniwala silang maleta-maleta ang kinobra ni Romualdez. Dahil nga, kasi sino ba nagsabi? Si Gutesa ang nagsabi, di ba? Yes. Na dinala niya yung maleta-maleta doon sa Forbes Park na bahay ni Romualdez. So, may ano kaya? May katotohanan kaya na yung ibang Umabot to. sana yung mga ibang maleta ay umabot kay Bishop. Mayroon bang katotohanan, paring Eli? Grabe naman baha yan, umabot sa Forbes Park. Pero ang nakakapagtaka, nung una, kinokontra at, di ba, kini-question yung sa notaryo Tapos kinumbasihan yung kay Gutesa. There is a So hindi flagrant sila inconsistency. Yung ngayon, mukhang hindi na sila naniniwala kay Lacson. Kasi the fact na kinuha nila yung oral testimony ni Gutesa, which was under oath, ay ibig sabihin, di put a probative value. May evidentiary value. May evidentiary value yung kay Gutesa. Oo. Or pwede rin pagdating sa ombudsman, may questionin, parang binibigyan nila ng leeway si Romualdez. Romualdez, argue mo na yung sinasabi nila na hindi yan incredible kasi dininay nung notary public, walang credibility yang. So, parang hindi natin alam kung ano ang maniobra nito si Vince Dizon. Baka inutusan siya ni Romualdez na, sige, pare, file mo lang yan dahil para ma-dismiss ka agad. Kasi, sabi ni Lacson, walang value yung walang probative value yung kay Gutesa dahil dininay nung notary public. Pero, Sec, no? From a legal perspective, at kung matino ang ombudsman, that piece of evidence, yung transcript ng testimony ni Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee, is admissible in evidence. And also, I take exception to the statement of Vince Dizon that the testimony or the statement of Saldico has no evidentiary value. Kasi daw, it's not under oath. Well, maybe, dapat magpa-advise siya sa abogado. Hindi siya lawyer kasi. Kasi under the jurisprudence, new jurisprudence, yung mga statement sa Facebook, yung mga text messages and everything, video, has already now been considered Pwede na, to be admissible as testimony as evidence in court. Actually, parte siya ng overall pieces of evidence, circumstances, no? Na pwede mong pagtakpi-takpi. Yeah, like, saan ba galing yung statement ni Saldi? Doon sa kanyang Facebook account, di ba? At doon siya nagsasabi. So, plus yung kay Gutesa pa. So, swak na swak yan doon sa bagong desisyon na pinned down by Justice Reyes. Justice Lopez. Joe Lopez. That things taken from the, or statements or words or whatever taken from the internet, the Facebook, the Messenger yung particular na minention, taken from the Messenger. Alam mo naman, Messenger is Facebook yan, di ba? Facebook, tama. So,
were used as evidence to convict someone. In fact, sa libel, cyber libel, yung post mo sa Facebook or sa online, admissible evidence yan. So, Diba? in other words, what we're saying here is double blade ito eh. Pwedeng inutusan si Dizon para ma-dismiss yung kaso kay Romualdez, or pwedeng namang makakatotohanan na talagang pinipindown nila si Romualdez, so that hanggang Romualdez na lang gagawin nila si Romualdez na he is the mastermind. So, scot-free yung sinasabi ni Saldico na kumita ng 25 billion, kumita ng 52 billion doon sa kay Alcantara na kinalap na pera. Pero ang question dyan, Sek, papayag kaya si Romualdez na siya lang mananagot? Oo. Kaya nga, I mean, with due respect, maski itong kaibigan ko, kumpare ko, I've been, as a friend, I've been asking him na huwag kang magpadali. Baka mamaya ilalaglag ka nito kasi very clever itong. He may be dumb, he may be a dropout in the law school. Incapacitated at So, that. but he is surrounded by mga tuso na mga tao. So he may be dumb, but if he is advised by the people surrounding him, he can be bright. At saka cornered na At siya. pwede niyang gamitin si Romualdez as the fall guy. Kasi cornered na siya, yung speech niya maliit na masyado. Baka, in order to explicate himself, para isalba niya yung puwet niya, ilaglag niya si Romualdez. Yeah. That's why, I mean, you know, as a friend, kumpare, we may be of different persuasions kasi nandito tayo sa kabila, ikaw nandyan ka. Pero, alam mo, there is always a time to have remorse. Yeah. There is always a time to For repentance. or reckoning na So break lang ho tayo mga ka-reaction by. Ito po, kung nagugustuhan niyo po yung ating ating talakayan ngayon, no? Ating mga pinapanood, huwag niyo pong kalimutang mag-like, subscribe, no? Masayang-masaya na tayo diyan, no? Ayan. So anyway, ito, diretso na ulit tayo. Bakit ako lang? Bakit ako naman ang mananagot lang? Hati-hati naman tayo sa loot. Marami tayong nakinabang. Pareho naman tayo nakinabang. Sa dami ng maleta na yun, hindi naman pwede isa So, lang. going back to our issue sa maleta, balik mo nga yung maleta kay Santo Kay Bishop. Papa. Kay Bishop pala. Bishop. Sorry po, kay Bishop. Yun, hindi Bishop kayo. pala. Don Bishop. Doon. Nakita po ninyo mga karyaso, inabot na naman mga karyaso, pinagitan na naman. Inabot, natuwa po yung obispo, natuwa, nagtatawanan na para mga lasing. Makasalanan na Sino kaya yun? nagpapabindisyon kay Bishop. Pero Sek, yung halimbawa kung si dating speaker Martin Romualdez ang iipitin mastermind, kung hindi siya isasama niya yung yung isa rin sa Pork Barrel King. Baka hilahin niya yun. Yung anak. Yung anak ko. Tuturo niya. Father and son. Oo. Ha? So mag-uncle. Laglagan na to. Pero itong pinakita nating picture only symbolizes whether there is money or not that was given to the bishop by Romualdez and yung tao-tao niya na taga-dala ng bag niya, boy niya dati, it represents a meaningful na talagang mahilig sila sa maleta. Mahilig sa maleta itong mga pamilya na to. So, siguro, Magpinsan at pamangkin, mahilig sa maleta. So, Sek, baka maubusan tayo ng maleta sa Pilipinas, yung supply. Yeah. Sa dami ng may gusto ng maleta. At hindi natin alam, kasi mahilig silang maglalapit sa mga pare
at mga bishop, baka hindi isa lang ito sa mga picture kasi nakuhanan yung ibang sikreto na na mga aksyon nila na may mga dinadala ding mga maleta sa mga ibang bishop. Oh, we don't know. That's why this Trillion March is pro-Marcos. Why? Because may mga maleta palang nadadala. I hope hindi yan totoo. Kasi ako, Katoliko ako, Segjing, just like you. Eli, Katoliko ka rin? No. Pero kaming dalawa, Katoliko, it's very painful to us as believers, no? Kung totoo man yan, well, I will have to think about my religion and I will question the bishops myself. Pero alam mo, kung matino kang bishop, sakit yan. Alam mo, may issue na si Romualdez tungkol sa corruption. Tapos pupunta sa'yo, may daladalang maleta. Dapat sana, hindi ka pumayag. Di ba? Ano ba tawag natin dyan? Delikadesa? No. Hindi, pwede naman sekta, huwag niyo ibigay ng anak mamaya. Yun ang point ko. Pwedeng, kunyari in public, Wala. you will pretend na, uy, speaker, wag na, speaker. Hindi po kami tumatanggap ng maleta. Maski, Anong laman niya? Maski 10 pesos lang yan, hindi kami tumatanggap maski pagkano. As balong Tapos, mamaya na, speaker. Walang nakatingin. Kasi nandito mapaisyo na. Trillion March, anti-Duterte, pro-Marcos. Kasi, ito rin, yung nag-file ng kaso ng plunder. Sabi, civil society and religious groups. Yan ang Tama masama yan, dyan. sama. So pwede mo i-connect kasi yun ang magiging perception ng tao. Kasi yung si Cardinal David, yun ang nila. Yun ang leader ng akbayan. I've known it because I have personally experienced him. When we were looking for the minors na tinago ni Hontiveros. That was 2017. Yes. Because they wanted to use the minors against Duterte. Kasi tapos na yung hearing eh. Pero mukhang hindi pa tapos yung maniobra ni Hontiveros. Tinago niya yung mga bata. Nung pinuntahan namin ni Topacio, kasi kasama namin yung ama ng bata, kasi gusto niyang kunin yung mga anak niya. He just got out of jail. Pumunta sa Volunteer Against Crime and Corruption Office. So, sinamahan namin. We were given a run around by Hontiveros. It turns out that kinupkop pala nitong Cardinal David. He was a bishop then. And I found out that he was a member of Akabayan. Can you imagine? Kinupkop mo yung minors. Nakipagsabuatan siya kay Hontiveros. So how can you respect this kind of church leader? A man of hierarchical post in the church. Nako po, ito po, grabe no? Ito palang sinasabing pare na cardinal ba o nakalimutan ko. Pangalan niya David. Ambo David ba? O yan. Naku po, sabi nila, sabi ng mga to, ating mga bidyon to, membro pa raw ng Makabayan. Ay naku po, grabe no. Paano mo paniniwalaan ang mga pari ngayon? No? Sabagay, kahit nung unang panahon, siguro yung mga pari, ganyan na rin, no? Palagay ko lang Kasi sa mga, sa mga ibang video na history, parang may mga anomalyang nangyayari, no? So, anyway, dito muna magtatapos ang ating munting video. So maraming salamat ho sa ating mga subscriber. So yan po. God bless.